Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga televiewers sa Signal 101, sa ating Facebook Live at syempre sa YouTube. Magandang gabi po. How is everybody? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at wala kayong masyadong sakit ng ulo. Mainit lang, pero walang sakit ng ulo. Okay? Dahil syempre mas magandang meron tayong peace of mind and peace of heart. Pero kung walang ganyan muna, panandalian dahil merong konting concern sa inyong mga buhay, eto na ang programang para sa inyo. Ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao, at sasagot sa inyong mga katanungang legal. Legal lang ha, bawal umutang. Pwede bang umutang? Walang iba kundi si Attorney Danny Concepcion, Abogado de Campanilla. Gandang gabi. Gandang gabi rin, Mare, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi rin po sa inyong lahat. Nung sinabi kong pwedeng utang, tumahimik ka, uminom ka ng kape. Oo, napainom ako. Napainom ka ng kape. Ganyan talaga tayo eh. Pero alam niyo, ito yung isang tanong siguro na gusto kong itanong kay Attorney Danny Concepcion. Paano pala kung ang may kaso ay yung mismong abogado? Kinasuhan siya? Kinasuhan siya. For example, meron siya sarili niyang issue, business or whatever. Pwede ba niyang gamitin yung kanyang sariling firm o kaya naman ay pwede niyang i-represent ang kanyang sarili sa husgado? Wala namang bawal. Oh. So, pwede naman niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Aha. Parang si Ferdinand Marcos Sr. Naku, interesado ko dyan. Anong nangyari? Sige nga. Ay, kinasuhan ng murder. Murder? Oo. Si dating presidente Ferdinand Edralin Marcos. Presidente na siya noon? Hindi pa. Okay. So, ano siya? Ano nangyari? Nag-graduate lang niya ng law. Okay. At siya ay kukuha ng bar. Nako. Pero siya ay kinasuhan ng murder. Bakit? Ano nangyari doon? Bigyan nyo nga kami ng konting kasi history. yung tatay niya ay isang politiko. Okay. Si Don Mariano Marcos. At merong kalaban na ang pangalan ay Nalundasan. Nalundasan? Okay. Magkalaban yung tatay ni Ferdinand at saka yung Nalundasan. Sa anong posisyon? Hindi ko na rin matandaan kung mayor or gobernador. Oo. Pero habang nagsisipilyo sa batalan ang Nalundasan, ay may bumaril sa kanya. At ang pinagbintangang bumaril sa kanya ay ang Ferdinand Edralin Marcos. Ay, talaga. Ipinagtanggol ni Edralin Marcos ang kanyang sarili. Pwede pala yun. At siya ay nakakulong habang nagre-review for the bar. Pero teka muna, paano niya pagtatanggol ang kanyang sarili? Magbabar pa lang siya, hindi pa siya abogado. Pero pinagtanggol niya yung sarili niya. So, you're saying, attorney, na pwede mong ipagtanggol ang sarili mo kahit hindi ka kumuha ng abogado, pwede pala yun? Well, hindi ko na ngayong matandaan kung lumabas na yung resulta habang pinagtatanggol niya yung sarili kanyang niya. Sarili, oo. Pero definitely, siya ay nasa kulungan nung siya ay nagre-review for the bar. At siya ay pinakuha ng bar exam at nag-number 1 siya. Ang galing! In fairness. Ay, talagang magaling. Tapos, pinagtanggol niya yung sarili niya. Hindi ko lang alam kung matapos nang lumabas yung results ng bar, ay pinagtatanggol niya na yung sarili niya. Pero pinagtanggol niya yung sarili niya at siya ay na-acquit. Galing, iba talaga. At ang sumulat ng desisyon, acquitting him, ay si Justice Jose P. Laurel. Ay,
ang veterano, ang gagaling lahat, mga haligi. Oo, ibang klase ha. But ang ganda niya na, food for the mind. Maganda yung pinag-uusapan natin, attorney, kasi nabibigyan natin ng dagdag kaalaman ang ating mga listeners at televiewers. Well, eto na po ang mga numbers. Kung kayo po ay may mga katanungan sa ating abogado de Campanilla, Attorney Danny Con, ano mga dapat tawagan na numero? Sa Globe po, 0954-310-0331. At kung Smart, 0961-770-8807. Ayan. There you have it. Ayan ha, nasa screen natin. So, eto na, para makarami tayo, si Margie ng Caloocan. Apwat. Ano daw? Wait lang. Sandali. Nadulas eh. Teka. Hilain natin ang dila. 4 na buwan na pong hindi nakakapagbayad sa upa ng bahay ang isa sa mga occupant namin. Maayos po siyang nakikiusap noong mga unang buwan, pero nito lang, umabot na po sa away ang pag-uusap namin. Kamag-anak niya po ang lupon sa barangay, kaya natatakot din po kaming magsumbong. Hindi daw siya aalis sa bahay kahit anong mangyari. Alam ko din po na hindi siya pwedeng puwersahing paalisin, pero may laban po ba ako sa kanya kung babalakin kong sampahan siya ng kaso? Opo, meron pong kontrata ng upahan. Paano kung wala? Tanong lang. Hindi. Yung kasi hindi nakasulat, walang kontrata. Tama. Yan. Ang galing. Apo. Sapagkat siya ay nakatira sa isang bahay na hindi naman kanya. Tama. At meron siyang kasunduan sa inyo na magbabayad siya ng upa. Pag hindi po siya nagbayad ng upa, meron po siyang paglabag sa kasunduan o sa kontrata. At yan pong kontratang yan ay maaari nating ipatupad. So, pero tanong lang. Tanong lang yun nga, number 1, baka lang hindi pa baboy, hindi pa manok. Baka walang kontrata. Baka salita. Walang written contract. Pero may kontrata kasi nandun siya at nagbabayad na siya ng renta. Oo, yun. Okay, pangalawa. Ang barangay daw. Hindi lang nakasulat. Hindi lang nakasulat. Pero may pwedeng kontrata. mag-enforce. May kasunduan. Okay. Ang pangalawa, siya daw o yung nakatira doon ay kamag-anak ng taga-barangay nila. Pagka po... Hindi pinansin? Hindi. Mag-ano po kayo doon magpa-file kayo ng kaso sa barangay. Tama. O pagka hindi po kayo nagkasundo doon, sesertipikahan ng barangay para magsampa ka na ng kaso sa husgado. Pero, ngunit, datapwat. Subalit. Paano? Kung ang tagal ng barangay mag-file ng aksyon, parang pinatawag siya mga 10,000 years na, tapos yung second mediation parang ang tagal-tagal na, anong mangyayari doon? Huwag kayong umalis isang araw pumunta kayo doon. At huwag kayong umalis. Hanggat hindi binibigay sa inyo yung certificate. Certificate to file action. Pero kung sakaling talagang matigas, pwede ba siyang dumiretso na? Pwede palagay ko. Pero hindi naman small claims siguro small claims. Palagay ko pwede na. Yun. Okay. So, may laban kung may laban. Laban, walang bawian. Okay, kay, anong pangalan niya, friend? Si Margie. Ayan. So, go lang, Margie, ha. Kunin mo ang para sa'yo. Siyempre nga naman, kaya ka nagpapaupa. Hanap buhay. At meron ba hanap patay? Ang kaso pong isasampan nyo ay magbayad ng utang at umalis. Magbayad ng utang at umalis. So, pwede mo siyang alisin. Yun ang demand letter na padadala nyo. Okay. Kailangan din ng demand letter to, no? Oo. Pagka hindi niya binayaran at hindi umalis, pupunta po kayo sa barangay. Ayan. Kailangan ng demand letter, parang yan ang pinakaunang-una. Yan ba yung una o sa barangay muna? Pwede namang... Either or. Hindi, kasi pag pumunta ka sa barangay, meron ka naman din dapat ipakikita. Na nag-demand po ako sa kanya. So, mag-demand letter muna kayo. Okay. So, eto naman si Kyle from Marikina. Hello, Kyle. Good evening, Kyle. Good evening po. Hi, Kyle. Kamusta ka na?
I'm good po. Medyo... Okay, good. Medyo, meron bang nagbabagabag ng iyong isipan ngayong araw na ito? Yes, actually meron po. That's why I reached out to you guys. Sige, ano yun? Yes po. Hello? Hello po? Hello, telepon. Okay, naririnig Hello, kita. telephone. Go! Yes po. So, ayun po, I just have concern po kasi nung isang araw po, nagkaroon lang po kami ng onting kasiyahan ng mga friends ko po nung bumisita po ako sa Mandaluyong. Okay. And medyo inumaga po tayo kasi inabot po tayo ng umaga sa pag-iinom kaya inumaga. So, medyo nasita po tayo ng barangay chairman nung lugar po na napapalooban nung pinag-iinuman namin. Okay. And medyo nagkaroon lang po kami ng konting usapan sa barangay and medyo nagkaroon lang po ng misunderstanding. And that's the reason why po na gusto ko po i-clear kung valid po ba yung thoughts ko, kung valid din po ba yung mga ginawa nila sa amin. And yun po, hingi lang po sana ako ng advice. Ano po ba yung ginawa sa inyo? Nabugbog ka ba? Ay, hindi naman po. Ay, wala. More like siguro po, mas nabastos po ako as a tao. Sa tao. Parang nilait-lait ka. Hindi naman po. Yeah, medyo na-underestimate po ako. Siguro akala niya po kasi since mga kabataan po sa kanila is mga tambay, akala ko po siguro ako ay isang tambay lang. Pero ako po ay isang mamayang Pilipino na may alam. Kahit pa paano. Pero ganito, hindi ka naman pinagbuhatan ng kamay. Wala Hindi naman po ako pinagbuhatan ng kamay, pero may nagawa po siyang, first na it's a physical, siya for me, ang dating. Hindi, sige, sabihin mo na, anong ginawa sa'yo? Kinwelyuhan ka ba? Nung palabas na po kasi kami ng barangay, sabi niya, okay, hindi na namin kayo kailangan dito, pwede na kayong umalis. So, nung umalis po kami, naglalakad na po ako palabas ng pinto, sinisod niya po ako at sinabi niya sa akin na sinita ko daw siya, pinagbintangan niya pa ako na sinita ko daw siya. So, as a person po na may galang at hindi naman po siguro bobo, ba't po gagawin yung otoridad? Sisipain ko. Tama po ba? So, parang fine-frame up siya na parang nasaktan siya. Bakit? Ano ba yung sumunod na nangyari? Kinasuhan ka ba? Hindi, tinikitan po nila ako. Actually, tinikitan po kami ng... Tinikitan ng ano? Ng ano? Kasi meron kang nakapark na sasakyan? Tinikitan po. Wala po kaming nakapark na sasakyan. As in, nakainuman lang po kami dun sa may tindahan, which is, for me, I consider not an obstruction kasi kung yung line po ng tindahan na yun is obstruction, edi sana po yung nasakupan nung tindahan na yun. Okay. Pero anong tiniket sa'yo? Anong ticket? Ba't ka tinikitan? Anong ticket yun? Baka ticket ng raffle. Hindi naman. Kung ticket po ng raffle, edi din po sana ako tumawag sa inyo. Oo nga, ticket ng raffle. Anong ticket na binigay? Anong ticket yung binigay ng barangay? Hindi ko naintindihan. Ito po yung ticket na nabigay sa amin. Ordinance number 628, Session 2016, na kami daw po yung nag-obstruct daw po at nag-take kami ng drinking alcoholic. Hindi, ano ang gagawin mo dun sa ticket? Magbabayad ka ba ng multa? Penalty. Pinagbabayad po ko ng penalty. Ang aking concern lang po kasi dun is, pinapa-explain ko po sa kanya, nung time na yon kasi hindi naman po ako totally lasing eh. Ang ano lang po siguro ako, dahil na-hurt po ako na in-underestimate niya kami, and all. Ito pa po, binidyohan niya po kami ng walang paalam. Unang-una, yun po yung concern ko. Binidyohan niya po kami ng walang paalam at walang permission for us. Okay. And is it, po ba? Correct po ba yung gano'n? Kyle, I think maganda yung tanong yun. Yung ticket ay binayaran mo? Yung ticket nga po, hindi ko pa siya binabayaran. Kasi gusto ko mag-consult muna if tama po ba yung pag-ticket nila sa amin nang ganun yung naging violation namin. Magandang tanong yan. Magandang yan. Pinakamaganda nito, kung ang sabi mo, wala naman kayong ginawang paglabag doon sa ordinansa kasi meron kayong nandun lang kayo sa harap ng tindahan pero siguro nasa sidewalk naman kayo. Yes po, and may linya naman po kasi doon. Natinignan ko po yung linya, never po kaming lumampas doon sa linya na yun. Or baka naman maingay kayo. Baka may nagreklamo, walang ganon. So ganito ang gagawin mo. Una, i-contest mo yung ticket. Okay? So pagka meron kang panahon, pumunta ka sa PAW
para i-contest yung ticket na inisyu sa inyo nung... Pau agad? Para may abogado na siya. Para may okay. abogado na siya. Pangalawa, okay, i-request mo dun sa PAW na sampahan ng reklamo yung barangay official na tumisod sa'yo. Opo. Ayun. Kasi po, ano yun? Conduct unbecoming. Okay. I have a question. Administrative case lang. Administrative case. But I have a question, attorney. Yung bang ikaw ay nasa authority, ako'y barangay, kaparte ako ng barangay tanod ako, barangay chairman ako, may nakita akong hindi masyadong, maybe nakikita kong violation doon sa lugar na kinasasakupan ko. Kinunang ko sila ng video. Is that allowed? Well, ang sa akin, hindi naman kayo kinunan ng sikreto eh. Alam nila na kinukunan sila. Alam mo, nakita mo rin eh. Ito po, attorney. Can I cut you off with that po? Sorry po. Sige po. Nung time po kasi na yon, hindi ko po siya pinansin. Nasa barangay na po kami. Nilapag niya lang po yung phone niya. And akala ko po, nilapag niya lang po doon yung phone niya. Then I asked him po na, Mr. Chairman, nag-video po ba kayo? Sabi ko, alam niyo po ba na mali po yung pag-video nang hindi kayo nagpapaalam or hindi kayo naghihingi ng authority sa akin? Tama po ba yun? Hindi isama mo sa reklamo mo yun. Opo. Kasi dapat sinasabi nila na ibinibideo nila. Pero, attorney, just in case lang, ito para sa, hindi lang para kay Kyle to, para sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Kunwari ako yung barangay chairman, just to prove to you na meron kang kasalanan, i-video kita dahil jurisdiction ko naman tong lugar na ito. Kaya nga sasabihin mo sa kanila. You have to tell them. Ito po, bibidyo namin kayo. Pero, attorney, tatanong lang hindi ito tungkol kay Kyla. May nakitang sabihin mo ng krimen na nangyayari, gustong kunin na ebidensya yung video na yun. Pwede ba yun? Ang alam ko, pwede yun. Pwede nga eh. Kasi krimen. Pero pag nasa loob po na ata ng permiso, then parang you're just gonna video po. Kasi kung public, kaya nga dun sa, di ba, sa public place, parang naglalagay halimbawa ng camera. CCTV. Correct. Public place kasi. Public place, Ito parang sinasabi niya, hindi ho kasi public place ito. Sinasabi niya kasi baka nasa loob. Pero kung nasa labas siya, pwede, pero jurisdiction niya. Pero ang bawal kasi secretly. 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 Okay. Well, tingnan natin kung anong sasabihin naman nung barangay dun sa reklamo mo, di ba? Reklamo mo. Okay? Reklamo mo na lang daw muna kung gusto mo talagang i-pursue. Punta ka sa PAW. Sa PAW, para meron kang abogado. Okay. At yung PAW, bibigyan ka din ng advice. Okay. At siya yung magtutulong sa'yo kung magsasampa ng kaso o hindi. Yan. Okay? And also, meron pa po akong concern na parang may point po kasi doon na pinipilit niya po akong pirmahan agad ang ticket nang hindi ko pa po nababasa. Pirmahan lang po. And sabi ko po, Mr. Chairman, I have a video din po. At yun pag-video ko naman po, yun po ay may galang sa kanya, which is nagpaalam ako. Kasi aware po ako na bawal po, di ba? Sabi ko, Mr. Chairman, pwede po ba ako mag-video yun on my end? Since kayo po nag-video ng walang paalam, ako po magpapaalam sa inyo. Then pinayagan niyo po ako, and may video po ako na pinipilit niya pa akong pirmahan yung ticket nang hindi ko pa alam. Hindi ako totally... Hindi ko naman alam kung anong pipirmahan doon sa ticket. Kasi yung ticket ibibigay sa'yo, kung hindi mo pirmahan, considered naman na ibigay na sa iyo yun. Correct. Baka yung parang sa LTO, naalala mo yung sa mga LTO, pag ayaw mong pirmahan, ibig sabihin gusto mong mag-contest. Gusto mong i-contradict yung sinasabi niya. So, hindi naman nagpapapirmang LTO. Meron ba pinapirmahan sa LTO? Pinapipirmahan din, oo. Ngayon, kung ayaw mo pirmahan, sabihin mo, susulat lang doon ng officer na ayaw niyang pirmahan. Gano'n naman yun Gano'n. Okay? So... Yun naman pirma, parang pinatatanggap lang sa'yo. Oo. Parang, if ever kasi, pwede mong kontrahin kung gusto mo. Parang ebidensyang tinanggap mo. Yes, baka ganun din yun. Okay? So anyway, Kyle, baka naman pwedeng kapatawaran na. Kasi tapos na. Hindi, kaysa naman... Ako naman po is, paying the ticket is not an issue. Ang akin po is, may mga iba po kasi siyang nagawa. And yun po yung gusto ko sanang i-share po. Sige, marami siyang oras, attorney. Para maituwid. Para daw maituwid. Para maituwid po natin. And ayaw lang po naman kasi natin na maging, let's just say,
abusing the power. Okay. Sige. Sa di reklamo Okay. natin ng administratibo, pumunta ka sa PAW para hindi ka naman para mabigyan ka din ng legal advice. Tama. Okay. At saka magbibigay din sila ng abogadong Usually libre. conduct and becoming of an officer. Public official. Public officer. Okay. Thank you, Kyle. Salamat. Thank you po. Thank you. Yan. Si Kyle from Marikina. Eto, si Jose ng Bohol. Ang layo, attorney, 24 years old, di ba? Ngayon, ang sabi niya dito, hindi ko po nabayaran ang utang ko sa online lending app. Naku, daming ganyan. Legal po ba na ikalat nila ang pangalan ko at tawagin ang mga kamag-anak ko? Hindi po. Bawal yun. Bawal yun eh. Batas na yun eh. So, bawal na bawal yun. Anong pwede niyang gawin? Ireklamo niya. Kanino niya irereklamo? Parang krimen yata yan eh. Baka sa polis. Oo. Parang kung sa online lending, hindi ba ano yan? Cyber crime something. Meron na bang cyber harassment? Palagay ko. Cyber libel. Cyber libel. estafa. Meron ba cyber harassment? Meron kasing merong isang batas na nagbabawal na gumamit ng mga paraang hindi makatao sa pagkolekta ng utang. Ayun. Oo, Diba? tama. Ano yan, parang masyado ng excessive eh. Oo, Okay. tama. Parang yun ay hindi legal na paraan. So, pwede sa Para police or mangolekta. NBI? Or siguro, pumunta ka sa PAW. Para meron ka ng tulong agad-agad kung sakali Kung man saan niya na... isasampa ang kaso. Oo. Pero kasi, hindi rin na-erase yung fact na may utang ka. May utang pa rin. May utang ka pa rin kasi. Kaya Siguro... lang, hindi naman pwedeng hindi makatao. tama. Yung paraan ng paniningil. Tama, oo. Bawal na nga yun yung, di ba minsan may credit card tapos may tatawag sa'yo, hiyain ka dun sa buong Iba nga, office may mates mo. megaphone pa eh. Ha? Oy, lumabas ka dyan. Magbayad ka utang mo. Nga ganyan. Balasubas ka. Sa tapat ng bahay mo. Di lahat ng kapitbahay mo magdudungawan. Ano ba yan? Ano ba yan? Anong meron? Ay, Naku, balasubas pala itong ito, kapitbahay natin. balasubas ang kapitbahay. Kala ko pa naman nasa abroad yung kanyang asawa pagkatapos ganyan. Alam mo kasi ganito yan eh. Alam mo kasi, attorney, yung asawa niya. Nobelista ka na. Ay, Hindi, dinagdagan ko lang Natapos istorya na para ang maganda. nobela niya. Okay, sige. Well, anyway, thank you, Jose. Eto naman ang isa pa ng katanungan. Okay. Nahilo na ako, friend. Sabi niya, closing, Mariyaw. Closing, Mariyaw. Kasi naman, di niya naman sinabi. Tapos na pala yung oras. Oo. Thank you so much sa inyong pagsama sa atin ngayong gabing ito. Sana po ay patuloy kayong sumubaybay sa ating programa. Tingnan nyo nga, mula kanina hanggang ngayon, marami tayong natutunan. Mula kay Abogado de Campanilla, Attorney Danny Con. Ako'y nagpapaalam na po, Mariyaw, Mare ng Bayan. Attorney nag-dead Danny Con air. po. Hindi, kasi hindi mo naman pinapasa sa akin. Ay, ito yung bola. Ayan. Ayan na. Ayan ang bola. Ayan na. Maraming salamat po, Attorney Danny Con, ng abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye!